Hello, I'm Juby Sugimoto and welcome to Pinoy Life Story. Today we're going to meet an inspiring Filipina who built her career in a field of technically considered as a man's job. So let's learn about the journey, the stories, and what she learned. Let's welcome, please. Let's start. Let's begin. Hello, good afternoon. My name is Mercedes Sato. Actually, I think everybody calls me Jackie. And Rosh Connection. Hello, Miss Jackie. Si Miss Jackie yung guest natin for today. So Miss Jackie, where are you from the Philippines? Saan ka sa Pilipinas? Originally, I was born in Vegan in the Musur, but I grew up in the mountain province. I mean, not actually mountain province, but Nagawit, Ifugao. I grew up there and I had my primary school sa Ifugao. Went to Manila after. Oh, from Ifugao pala siya. Mountain Province. As of now, nasa Quezon City. Quezon City na. Sa Manila naman, Quezon City na siya. So, ano yung trabaho mo ito na? Sabi nga nila, man's job. So, ano yung man's job na trabaho na ginagawa ni Miss Jackie na typically, panlalaki hindi nagagawa na pang babae? Tama. Not necessarily hindi nagagawa ng babae, but it's more like civil works. Civil work. Yes, and build the stations, and magawa ka ng railway. Ng railways. Di ba delikado yung paggawa ng railways? It's a lot of very, very like elaborate matter, pero for the meantime, ako lang yung Pilipina noon. Oh. Ako lang ang babae noon. Ikaw lang yung Pilipina babae na gumagawa, no? I started here since 2014 until the present. Actually, I just came from the job site. Oh, what's the biggest challenge na yun ang trabaho sa typical na katulad ng hindi ka maganas? Ano yung mga pagkakaiba nyo? By the way, si Miss Jackie is also an owner of the restaurant, Philippine restaurant. So, ngayon tinatanong ko sa kanya kung ano yung differences nung trabaho niya sa man's job as a gumagawa ng civil works tsaka ng pagluluto dahil meron din siyang restaurant. Well, sa pagluluto kasi, pwede rin gawin ng lalaki yun. Oo, sa bagay. The professional chefs are men. Yeah, I know. Pero sa diferensya, I don't see any difference at all kasi ako pagtrabaho talaga, whichever field, I take it as like, hindi naman super focused, super ano, pero parang challenge in the sense na nakikita mo yung railways kung paano tinatag, kasama ako dyan sa paggawa nila, kapag dinadaanan ng train, tapos yung mga stations na ginawa namin, ang dami ko na talagang Nakaka-proud. nakaka-proud. Never hindi na naman tatapos yun yung inauguration na doon. Jesus Christ, kasama ako sa paggawa yan. Tapos yung mga, they call it makurage. Yung mga pagkahawak ng sarili mismo ng mga patok, mga parang concrete na ganun. Lahat ang nakasulat from Bunabashi to Omiya. Lahat yun sulat kamay. Ako yung gumagawa ng Nakaka-proud, diba? Nakaka-proud na may Pilipina na ganito. So every time na pupunta ako sa backpack, meron kami maintenance sa gagawin. Ando pa rin yung handling. Pero yun lang, yung mga ganun ng excitement. Ng excitement. Parang, And, nagawa ko to. yeah, nakaka-proud, diba? Pag nagkagawa na yan. Lalo na Pilipina yung gumawa. And what keeps you motivated? Ano yung nagiging motivation mo kung bakit yung nagtatrabaho ka sa restaurant, tapos nagtatrabaho ka sa ganun? Well, basically, syempre, malaking sweldo. Oh, yun. Yun nga yun. Lahat naman talaga ganun. Basically, like, work only for like 2 to 3 hours, the longest would be 4 hours. Oo, yun naman talaga. Lang. Tapos within that 4 hours, isang oras pa yung ano yun? QK, the rest, yung resting time, QK niya. So, win-win situation talaga. Pakibot-kibot na yung lola mo doon. Plus, the fact na syempre, really, trabaho ko lalaki ko, lalo nakikita ko sila lahat, ako lang yung naka-lipstick, pero lahat sila tumatagap ko yung pangit, ako lang yung naka-lipstick, ako lang yung naka-shades. Ikaw yung muse nila doon. Ikaw yung siya yung muse nila doon sa kanila. Pero, ano, nabubuhat din ako Nagpupukpok din ako ng martilyo, lumawak din ako ng drill. It would be the same thing. And then, ang tanong ko pa is, paano mo nababalance yung work? Pag wala kang work, paano mo nababalance?
I don't explore. Pag wala kang work, ano usually na ginagawa mo? I mean, pag yung in between those jobs, pag may ganitong time niyo, eto, parelax-relax ako ba? Medyo nagsasauna, ganun lang. Napaka-basic kong tao, napaka-dali kong pa-please. Oo. Yun lang. Tapos sometimes, pag wala talaga akong magawa, tatambay ako sa mga sa mga parking areas. Ay, yan naman talaga. Ang Yung, simple na pala ang kaligayahan ni Miss Jackie. ay, napakasimple talaga. Tatambay lang ako doon, 7-Eleven coffee, tapos game, panood. Ganun lang, nakakaisang oras ako. Tapos mamaya, Nababalance na yung work doon. nilipat na naman ako doon. Tapos before I know it, ang gabi na naman. And last, what is the advice na magbibigay mo sa mga tao na gusto mag-work sa profession na meron ka ngayon? Not based, hindi naman necessarily sa profession ko, pero any profession. Any professional lang, generally. The only advice that I don't say that I'm very successful. No. Successful in the sense, marami akong natutunan. Ayan. Yun yung mga na-learn. Financially or what, hindi pa naman. Hindi pa ganun. Most likely yung experiences, hindi ako yung, ako ngayon kung hindi ko nagkaanan lahat yung mga ganun, hindi ko nasubukan lahat yung mga ganun. So, the only thing that I can tell everybody is to believe in yourself. Yun ang importante talaga. Tapos, learn how to, huwag kayong makipagkompetensya. Don't compare yourself to anybody else. Ayun, totoo yun. Huwag kayong makikipagkompetensya sa iba. Ang iko-compete nyo yung sarili mo. Kasi, it's more like, alamin nyo kung hanggang saan yung capacity, hanggang saan yung ability, hanggang saan yung kaya nyo gawin. Sa totoo lang, never ako nagpag-compete kahit kanina. Even in my siblings. Kasi iba-iba naman talaga tayo. Kakaiba naman kasi tayo eh. Tapos lahat tayo may talent, hindi lang na-e-end na So, alamin nyo, ako actually yung restaurant business ko, hobby ko na magluto. Hobby talaga niya. Hobby ko na magluto. Masarap siya magluto, nakarating na. Kaya ginagawa ko, YM Restaurant po sa Cascabel. Ayan, mamaya ipa-plug natin yan. Hello. Hobby ko na magluto, ginawa ko siyang pagkain. Kasi, first and foremost, gusto ko yung, I love socializing. I love entertaining people. Tapos, hindi ko, actually, 11 years yung music ko, pero hindi ko masasabi, kumikita na ako ng bongga-bongga. No. The only thing is, gusto ko nakikita yung mga customers ko, relax sila, busog sila, okay na sila, masarap yung luto. Yes. Yung, okay na ako sa ganun. Tapos, napapaikot ko na yung puhunan ko, okay na ako. Diba? Yung sabihin na sa akin, ang sarap ng luto mo ba? Sarap ng ganito mo ngayon. Tuwan-tuwa na ako. Ganun kasi yung buhay ko, ganun kasi yung mga Sige, bago tayo magtapos, please plug. Meron na restaurant si Miss Jackie, so please plug. Nasa kay Uncle Google po si YM Restaurant, just in case na gusto yung pumunta doon. Dapat anytime we have Tabi Holiday every Saturday, starting from 3 o'clock p.m. until hanggang may pagkain. Hanggang may pagkain. So, wala pong, unli po doon. Wala pong Andy. Yeah. Unlimited. Kahit ano, kumain kayo, hanggang may pagkain-kain lang. So, YM Restaurant dito sa YM Cascabel. Resto Bar actually. Resto Bar You can siya. drink too, we have karaoke also. Okay, so visit YM Restaurant here at Cascabel. Saturday and Sunday. So yeah, Yeah, Saturday and Sunday from 3 o'clock to 3 hours. So whatever. matapos. Okay, so yes, thank you so much, Miss Jackie, for the interview at maraming salamat. Sana na-inspired kayo. And please, don't forget that visit our channel and also every story, every Filipino, every inspiration. Sabi nga nila, every story matters. So please visit us at Pinoy Life Stories in Instagram and Facebook, and also here in YouTube at Pinoy Life Stories TV. So thank you, Miss Jackie, and salamat po sa panonood, and hintayin natin kung sino uli ang susunod nating interview sa next episode natin. At maraming salamat sa time. Thank you. And Juby Sugimoto and Miss Jackie's. One last. Yung complete mo yung sentence. My name is Jackie. My name is Mercedes Santo. My name is Jackie. I know life story. Yes, and thank you. Bye.